Balik eskwela ng ilang mga batang biktima ng bagyo sa Eastern Samar ayon sa ilang grupo o ayon sa ilang guro. Makatutulong ito para lubusan nilang maunawaan ang nangyaring trahedya at mawala na ang kanilang trauma. Balitang hatid ni Michael Fahatin. Sa pagbangon mula sa hagupit ng Super Typhoon, ang higit na apektado marahil ay ang kabataan. Naghihilo mula sa trauma ng mga nasaksiyang delubyo sa kanilang murang edad. Mga nawalan ng tirahan, kaibigan at kaanak. Ilan sa kanila ay nakita naming tumutulong sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Ang ilan pa nga kasama sa pila sa paghihintay ng relief goods. At may ilan pa na sakali na direkta nangihingi ng tulong. Papaano nga ba makakausad ang mga kabataan sa ganitong klase ng karanasan? Ayon sa ilang gurong amin nakausap, mainam na maipagpatuloy ang edukasyon at maipaliwanag sa loob ng silid-aralan ang mga kaganapan at maibahagi ang mga karanasan sa mga kaeskwela. Kung anong nangyari dito, tapos sa ibang lugar, kasi po nagkaroon ako ng chance na makapunta doon sa mga masyadong affected. Naikwento ko po sa kanila, alam niya po nila yon. Ano sabi naman nila? Siyempre po, at least medyo happy sila kasi kami dito blessed at nalulungkot para sa mga affected. Opo. Ang Eugenio East Daza Pilot Elementary School sa Borongan ay di gaano nasira ni Yolanda. Bukod sa ilang yerong natuklap sa bubungan. Pero ang mga estudyante dito, kahit pa grade 2 pa lamang, ay mulat na sa sinapit ng kanilang probinsya. Tulad ng batang si Maureen. Anong alam mo nangyari sa ibang mga lugar? Minsan, nanonood ako ng TV. Ano nakita mo? Mga sila po yung bubong nila tsaka wala silang bahay. O, anong nararamdaman mo? Naiiyak, minsan malungkot. Ano gusto mong mangyari sa kanila? Gusto ko, malang masaya rin sila tsaka mayroon silang kainin. Sa grade 6 naman, marami pa rin ang hindi pa nakakapasok. Ganun po na may krisis sa pagkain, kulang sa supply ng tubig at sa pagkain. Lahat ba nakapasok na? Hindi pa po kasi yung iba doon po sa Riverside nakatira, yung bahay nila medyo apektado po. Gusto ko silang tulungan. Opo. Paano? Magbibigay po ako ng pagkain. Tapos lahat po. Yung baon mo, bigay mo muna. At kalahati? Opo. Kalahati lang. Sa eskwelang ito sa may Balangkayan, bibilang pa ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang buhay, maging ang edukasyon. Dahil sa hagupit ng bagyo, naagos kundi man nabasa mga aklat ng estudyante at ang mga mag-aaral sa pagbangon muna nakatuon sa kanilang mga bahay. Gusto kong Mag-aaral? Opo. Wala muna ngayon. Anong ginagawa mo rito? Nag-aano ng relief doon. Relief. Wala makain. Opo. Asan na si mga magulang mo? Andun sa bahay. Anong ginagawa? Yung mama ko may sakit. Yung papa ko naman nagtratrabaho. Inaayos yung bahay nyo? Ha? Sira pa yung eskwelahan mo. Kailan daw magkakapasok? January siguro. January na, next year na. Namimiss mo na school? Oo. Bakit? Kasi hindi ko pa alam ang reason. Wala ka pang mapag-aralan. Sige, papasok ka na next year, ha? Oo. Salamat. Ang pag-asa nga marahil ay nasa kabataan. Nasa lantaman o hindi, may pagpupursigi at may pagmamalasakit. Malungkot. Lungkot, no? Nakita mo maraming nawalan ng bahay. Opo. Anong gusto mong mangyari sana? Maging bumalik na sa dati yung mga bubong. Bibigay po ng relief. Ng relief. So, magtipid ka para makapagbigay. Opo. Ang bait mo naman. Promise, ha? Promise ka. Promise. Sa mga kabataan, tumulong tsaka mag-donation kayo. Donation. Anong pinipray mo sa kanila? Gusto ko po yung bahay nila maano po rin maayos. Ayos na. Tapos? Ano pa? At saka ayaw ko rin mangyari po dito. Pasalamat po kami na hindi rin po yung bahay namin nasira. Michael Fahatin, GMA News.